palakpakan. Ayan. Ayan at ito siguro yung masasabi nating breaking news dahil isang senador muntik nang magpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan na inabot. Palakpakan! Pero yan, bago yan, ay siyempre, maaari ba naman kalimutan kong hindi batiin itong aking mga subscribers. Natural, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ipinapaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscribers ko at mga followers, mga viewers, na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at lalong maiiwas dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po. At dito naman po sa mga politikong kawatan ay masasabi ko lang po sa inyo, mamatay na lang kayong lahat. Ayan, palakpakan! Dito ba? Yan nga po ang may tuturing nating breaking news ito dahil nakita nyo naman po siguro, hindi po ba? At napanood nyo naman po siguro sa mga balita, sa mga vlog ng mga ibang mga vlogger dyan, lalo na yung mga vlogger ng mga dugyot, at naipalabas na po nila yan na ito nga pong si Senador Risa ay naglulupasay na diyan sa Senado dahil sa sobrang pagkapahiya, hindi niya kayang tanggapin. Yung parang kung nandito lang sana, hindi lang ako makapiright, kakantahin ko yung kay April Buerrino na di ko kayang tanggapin, natakasan ako na parang ganun parang ganun yung dating na imaginin mo, naglulupasay na dyan sa Senado. Talagang napahiya talaga ito dahil unang-una, imaginin mo ilang milyon yan ginastos dyan sa pag-hearing na yan. Tapos ganun, matatakasan lang pala. Isang Alice Go lang pala ang maglalagay kay Risa at gumawang tanga. Saan nangyayari yan? Ginawang tanga ni Alice Go. Itong si Risa na ito. Kaya naman hindi niya kayang tanggapin, talaga namang kulang na lang na magwala. At nagwala na nga. Di ba? Kita nyo naman. Palakpakan, ayan. Ngayon, ang kasunod yan ay ibibintang na naman dito kay President Duterte na si President Duterte naman daw ang nagpatakas na ito. Sigurado yun, ibibintang na naman dyan kay President Duterte yan na pinatakas ni President Duterte yan. Ayan. Or either baka mamaya ibintang yan kay Pastor Kibuloy na ang sasabihin nito, pinasakay ni Pastor Kibuloy sa kanyang helicopter dinala sa Malaysia. Palakpakan! Sabi ko nga po sa inyo, magkandamatay kayo, tingnan nyo. Magkandamatay kayo sa konsumisyon, magkandamatay kayo sa kakahihiyan. Bakit wala namang hiya ito mga ito? Hindi uso sa mga politikong ito ang mahiya. At mas makakapal pa sa balat ng talabang mga mukha nito. At yun lang naman, na pinagmukha lang na tanga ni Alice Go itong si Risa. Ayan. Dito na po tayo sa main topic natin. At actually, hindi ko lang po na-prepare yung ipaparinig ko sa inyo. Pero ito na po, hindi na po siguro kailangan pa na iparinig pa sa inyo or what. Dahil ako naman po ay may mga kontak po tayo. At sigurado po ako sa sinasabi ko. At
ungas na lang or tanga na lang yung ayaw maniwala dito sa sasabihin kong ito. Kaya hindi ko kailangan ang parinig pa o magpakita pa ng ibang video na para paniwalaan ninyo. Ano po? Kasi nga po, di ba mayroon na namang binalita sa Channel 7 na yung mga smuggled sibuyas, ano pa ba yun? Yung mushroom at saka itong ano yung kulay orange na yun, yung ganyan, yung tawag doon. Nalimutan ko na, makikinis po ang balat. Kulay orange po. Gulay po ito, yung kasamahan ng mga patatas. Yan. Kulay orange, yan. Ano ba yan? Buisit na yan, nalimutan ko. Ayop na yan. Ayan po, yung mga smuggled dumating po dito sa bansa natin. At yan po ay galing China. Ito po, kaya ko po i-discuss ito sa inyo dahil para ma-warningan ko na po kayo. Dahil ang sinasabi, i-check daw nila kung ligtas kainin. At para itinda raw dyan sa kadiwa. Yun sabi, ha? Ito po ang warning ko sa inyo. Sabi ko nga po, hindi ko lang po na-prepare yung video at kung gaano kadelikado po ito. Smuggle man o hindi, sabi ko nga po, wag kayong bumili ng mga pagkain mula sa China. Dahil yan po ay napakadelikado, lahat po ng mga gulay-gulay na yan, o ano pa bang prutas-prutas, wag po kayong bumili na galing China. Para po nakakasiguro kayo na yan ay hindi galing sa China. Halimbawa po yung sibuyas. Wag na po kayong bumili ng sibuyas na, lalo na yung makita nyo ni magaganda. Ang piliin nyo lang po na sibuyas yung talim din sa atin, yung maliliit po, yung maliliit na sibuyas, yun lang po pagtyagaan nyo. Huwag po kayong bumili ng magagandang sibuyas na ma-attract kayo. Huwag po yan dahil kontaminado po yan. At yung pinagtaniman po ng mga sibuyas na galing China, ang lupa na yan ay kontaminado na po yan. At yan po ang siguradong nakakakanser. Yan. Hindi po ako magsasalita rito kung wala akong matibay na basihan dito sa sinasabi ko. Sabi ko nga hindi ko na kailangan magpakita pa rito ng mga video na talagang kapanipaniwala dahil unang-una ako na nga po nagsasalita rito. Yung po mga pinagtaniman nila, mga prutas na yan, at lalo na yung mga gulay na yan, huwag na po kayo bumili. Kontaminado po yung nandyan po lahat yung mga chemicals na ginamit nila sa kanilang mga factory, na dyan po lahat yan. Kaya ang nabubuhay lang po dyan yung mga gulay-gulay. Pero ang totoo po niyan ay talagang kontaminado na. Ang ibig sabihin ng kontaminado, yan po ay delikado sa katawan dahil nga ang pinagtaniman ay may mga lason. Yan po. So, mas nakakabuti na kung bibili kayo ng sibuyas, piliin nyo lang po yung mga maliliit na sibuyas. Yan po yung mga tanim natin dito. Di kayo yung mga pangit. Yung mga pangit dyan na maliliit, yun na lang bilhin nyo dahil nakakasiguro kayo na tanim po natin dito. Okay? Huwag po kayong maingganyo dyan sa kinis ng balat ng sibuyas na yung galing China na yan. At ano na nga yun? Yung orange na kasama ng patatas, ano ba yan? Pabilog po yan na mahaba. Nandito na sa pati ba naman yan? Nilalagay sa pansit din yan na pampakulay sa pansit, yung orange na gulay na tinatadtad ng pino na pahaba, nilalagay yan sa pansit. Kasama yan. Hindi ko maalala talaga, ewan ko, bullshit na yan. Yun po yan. Nakita nyo naman po, ang kikinis po, di ba? Sa balita, napakakinis, wag po kayong bumili ng ganyan. Ibig sabihin po yan, mga imported po yan. At kaya ang birada dyan, kunwari, smuggled ko, no? Talaga namang in-smuggled talaga nila yan. Pero ang totoo niyan,
smuggled nga para lang makaiwas sila sa tax, pero ang sasabihin niya, kukumpiskahin ng gobyerno, kunwari ilagay sa kadiwa, pero ibibinta nila yan. O, sino na kinabang dito mo smuggler? O, sino ba smuggler? O, palakpakan. Alam nyo na yan. At lahat po ng gulay na galing China, wag nyo na pong tangkilikin dahil nga, yun nga po sinasabi ko. Napakataas po ng chemicals ng lupa na mga pinagtataniman nila yan. Actually, yan po ang problema ngayon ng China. Yun pong wala na halos sila mapagtaniman ng ligtas na mga gulay na yan o mga prutas na yan kasi halos lahat po ng lupa ng China ay kontaminado na po. Yan. Or baka nga yan ay either sinadya na yan na para dalhin dito sa atin dahil para malason na kayong lahat. Baka para magka-cancer na kayong lahat. Hindi natin alam kung ano yung kwan. Dahil tingnan nyo naman, tuloy-tuloy na po itong pangharas. O, di ba? May balita rin na 2 barko ng Coast Guard natin binangga, wasak. Binangga ng China, wasak. O, ano pang ibig sabihin yan? Talagang kanto, nalalapit ang gira dito. Maniwala kayo sa akin. At, anyway, ano pa ba yung gusto kong sabihin dito? Nasa kwan eh. Actually, hindi kasi ako naglilista ng mga dapat kong i-discuss dito. Kasi kung ano lang po yung nandito sa isip ko, yun lang po. Kasi ayaw kong nagbabasa ng kwan dito, inililista ko pa. Kaya hindi ko napapagsunod-sunod yung aking topic. Pero basta po ang importante rito, na ipapahatid ko po sa inyo yung mga delikado na mga, lalo na kung mga pagkain na yan. Gaya nga po ng gulay na yan. So, kung dito sa atin, halos delikado na nga yung mga chemicals na ini-spray nila yan sa mga gulay natin na yan. Pero, yan naman po ay controlled naman po yan at hindi ganun kadelikado po yan. Even though may mga talagang may chemicals po yan, nag-i-spray. Lalo sa Bagyo po, ini-sprayhan po nila yan. At, pero hindi po kagaya dyan sa China na mismong lupa po ay kontaminado na. Mismong lupa ay may mga lason na galing mga factory na yan. So, yun po. Kaya napakadelikado. At actually, na-discuss ko na ba ito sa inyo? Parang hindi pa eh. Kaya ko lang naalala ito dahil nga po dyan sa balita dyan sa Channel 7 kagabi. Kaya ko lang po na-discuss ito sa inyo. So actually matagal ko na po na-discuss sana sa inyo yan. Hanggang ngayon di ko pa maisip yung kulay orange na yan eh. Na gulay na yan. Kulay orange yan na ganito kalalaki yan. Oh. Yan. Kulay orange, mga ganito kahaba yan, magaganda. So hanggang hindi ko maisip. Ayun po, kasi ako naman po kasi kung ano po yung alam ko mga kasama ay yun po ang sinasabi ko sa inyo para sa ganun ay maiwasan nyo na po. Kasi ang lagi ko po sinasabi, kaya ko po ginagawa ito dahil mahal na mahal ko po kayo. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo. Kasi kung hindi ko naman kayo mahal, ay anong pakialam ko sa inyo? Hindi ko i-discuss ito. Hindi po ba? Kaya nga po yung mga kanyo ng pagkakamali ng mga nanonood na hindi nagsusubscribe, hindi man lang nila kayang pindutin subscribe, yung mga nanonood sa atin na napakadali namang pindutin na subscribe. Anyway, okay lang yan. At least, itong mga subscriber ko, mapapanood nila yung mga ibibigay nating mga warning or either para maiwasan ninyo yung mga delikadong mga bagay or lalo na kung kakainin. Ayun po. At titingnan ko bukas kung may prepare ko, mangingilabot po kayo eh. At ito po ay sinaliksik
ng pinakamahusay na nagsaliksik at tinisting yung lupa mismo. Talagang kontaminado. Kaya nakakapangilabot po eh. Kaya sabi ko nga po eh, talagang grabe yung mga kinakain natin. Kaya napakarami po natin mga Pilipinong may mga kanser ngayon. Dahil dyan sa mga kinakain nila. At para po maiwasan ninyo, yun nga po ang sinasabi ko. Ugaliing manood dito mga vlog ko para pagdating sa mga ganitong mga warning ay alerto kayo. So yun po at kabi-kabila na po ang hearing sa Senado at hearing dyan sa Kongreso nitong mga tarantadong mga politikong ito. Kung di ba naman tarantado, pati yung hearing dyan ng mga nirep-rep daw ko, no? Ay kung hindi naman sa binabatikos natin yung anak ni Nimulak na nanirep, yung lalaki na nanirep, tinira sa puwet. Hindi naman natin na kinukuha. Ang ibig sabihin ko dito, kung ganyan, antimano, idimanda na. Idimanda na antimano yan. Bakit nyo pa kailangang i-hearing dyan sa Senado at maggagastos ng milyon-milyon ang Senado para dyan lang sa pag-hearing na yan? Nakita nyo na, halimbawa kayo, inilapit sa inyo mga senador kayo, binasa ninyo, pinag-aralan nyo, pinakinggan ninyo yung complaint, ito, magre-recommenda lang kayo, ibigay na agad yan sa korte. Total, wala rin naman kayo nagagawa dyan eh. May nagagawa ba kayo dyan? Wala. Puro papugi lang kayo. Apiling ninyo, mga pugi na kayo. Mga mukhang ulupong pa rin kayo, lalo na yung dyan sa Kongreso na mukhang ulupong, nasapin-sapin ang kaso ngayon. Yang si Suarez na yan. Mukhang ulupong. Pero sapin-sapin na ang plunder niya ngayon. Tingnan nyo. Tapos magpapapugi ng mga hearing dyan. Hindi naman pugi. Mukhang ulupong nga eh. Palakpakan. Tingnan nyo. Kahit mga mukhang ulupong, kahit mga mukhang karang-karangan, pakiramdam nila, pugi sila pagkaganyan. Ang daming mga lumalabas na nagpapapugi. Yung girlfriend ko, yung ex-girlfriend ko dyan sa Kongreso na yan, ng bigao na yan. Tingnan mo. Lumalantad kasi nga, eleksyon na naman. Kaya ko brinik yan eh. Dahil bigaon. Bakit? Itong itsura kong ito, magtataga ako ng bigaon. Hindi na, oy, palakpakan. May hitsura sana, bigaon lang. Pero, wala na. Tingin ko na sa kanya, para ng kwanto. Basura na ang tingin ko ngayon. Sus, Mariusip. Mabuti na lang, hindi ko niligawan yun. Nag-assume lang siya na boyfriend niya ako. Kaya yun. Parang sabi ko, ex ko na rin siya. Ganon lang. So, nagbibida-bida. Walang ibang ginagawa kundi pagkalabanin si President Duterte. Alam nyo, isa yan sa pinangalanan ni Miss Cathy Binag. Sabagay noong kami pa, hindi ko naman nakikita. Aywan ko lang kung halimbawa nandiyan sa Kongreso, ay wala naman ako dyan. Malay ko kung nagkuhan din yan. At pinangalanan na ni Miss Cathy Binag, nakasama yan sa nagsisinghot, kasama itong anak ni Bangag. Di nagsisinghot yan. Kaya noon pa lang talaga na-detect ko na eh. Kaya nga hinwalayan ko na yan. Ayoko na sa iyo. Sabi ko ganyan. Di baling nag-iisa nila ako sa buhay. Kasama itong aso ko, itong mga pusa ko. Mas masaya ako na pagka dumarating ako rito, nagsasalubungan sila sa akin, itong mga aso, itong aso ko at saka yung mga pusa. Imagine nyo yan. Ang sasarap na ng buhay nitong mga ito. Dahil ako, kinakain ko talbos ng kangkong, talbos ng kamote, talbos ng kung ano-ano, dahon ng malunggay, yan ang kinakain ko. Pero itong mga ito,
Hindi pwedeng wala akong may pasalubong na lechon manok. Mas maganda pa itong mga kasama ko na mga aso na lang at saka mga pusa kisa pagtiyagaan ko makisama dito sa bigao na ito. Ayan, palapakan. So yan, feeling mo lang gwapo nila. Tingnan mo yan si Atlas Abante. Akala niya, gwapo rin siya. Pero tingnan mo yan, parang parang bayawak. Itong si Risa na ito, akala mo, ganda-ganda na sa sarili. Na naglilo pa sa'yo na dyan dahil napahiya. Na tinakasan ni Alice Go. Napahiya. Di ba, palakpakan? Bakit nga daw tatakasan kayo? Kasi isa lang ang masabi ko, mga tanga kasi kayo. Kung hindi kayo tanga, dapat sana noon pa, kinuntimp nyo na, ipinakulong nyo na, kaso katanganin nyo. Hindi sana kayo napahiya kung di kayo naghiring-hiring ng mga katarantaduhan nyo. Unang-una, ano magagawa ninyong hearing na yan? Kaya nga may korte tayo eh. Hindi naman kayo korte. Hindi naman kayo husgado. Talagang lang, grandstanding lang talaga ang alam ninyo. Lalo na ngayon, magkukan o mag-eleksyon. Talagang gusto lang talaga ninyong grandstanding. Feeling nyo, ang gugwapo ninyo, mga mukhang ulupong naman kayo, mga mukhang bayawak naman kayo, mga mukhang karang-karangan pa kayo. Yan, palakpakan. Diba? Akala nyo, napakagaling nyo eh. Sos Mariosa, ay kung yung mga yan, putang ina. Milyon-milyon nga ang ginagastos itong mga animal na yan, baka hindi nyo alam kung mga kababayan ko. Kagaya ng pag-hearing kay Alice Go na yon, kulang ang 50 million dyan. Nakailang hearing? Marami yatang hearing, kulang ang 100 million. See? Makikita naman eh. Tingnan nyo nga, si Jingo niya, walang ginawa dyan kundi lumamon dyan sa Senado. Yung si Robin Padilla, lamon ng lamon. Mabuti hindi kayo nabubulunan ng mga yawa kayo. Sana mabulunan na lang kayo. Pero speaking of mabulunan, mayroon ng umiinda. Nagkakaroon na raw ng nana yung lalamunan. Ayan. So, basta, nababalitaan nyo na. Bagay, hindi naman talaga na ibabalita eh. Tingnan nyo nga yung Makata. Diba, yung galing sa Bicol, dinala dyan sa hinilikopter dyan hanggang papunta dyan sa GBC, binalita ba yan? Hindi binalita yan. Pero si Makata yan. Yung bang si Bayan, ilang buwan na nawala yan dyan, binalita ba na kinunta yan sa BGC yan? Hindi. Wala nga nagbabalita. Kahit tingnan nyo, kahit mamatay yan, hindi mababalita yan. Yung mga yan. Hindi. Pero yung dinala yung galing sa Bicol, noon, yung una, hindi yung ngayon yung nakaraan lang na nag-stay dyan yung helicopter sa St. Lucs, hindi yan. Yung unang helicopter na bumaba dyan, si Makata, galing Bicol. Kasi nga, na mild stroke. Pero ngayon, nakabawi. Itong si Bayan, malamang ito hindi makakabawi kasi ang itim-itim na ng mukha. Para ng panggatong yung mukha. Karma yan kasi nga unang-una, walang kumalay-malay si Bantag, idiniin sa Bantag. Nasamantalang kung inyong re-reviewin, yung vlog ni Percy Lapid ay malayong-malayo na si Bantag ang nagpapatay doon kay Percy Lapid. Malayo. Manapa ito ito. Maraming binanatan pala ito, si Percy Lapid. Nandiyan pa, gusto ko nga iparinig sa inyo. Aywan ko yung sinasabi nito si Percy Lapid at nandoon naman yung audio na ang sinasabi ni Marcos Sr. na kung sa darating na araw daw at mayroong kakandidatong Marcos ay hindi raw yon si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos daw na kanyang anak
ay matagal ng patay sa London. Ayan, pero hindi natin alam yan eh. But ang, actually, mga ganyang balita, matagal na yan. At ang pinagbabasihan ko naman ay kamukhang-kamukha naman itong ni Marcos, Senior. Kamukhang-kamukha naman talaga. Pero mayroon silang sinasabi, mayroon explanation din eh. Na sinasabi, ewan ko. Ano pa, pakialam ko niyan sa hayop na yan. Ay kung hindi man yan ang Marcos na totoong Marcos yan, edi wala namang kinalaman yun. Wala namang pan yun. Ang mahalaga sana sa atin, may presidente tayong matino at hindi bangag. Yun lang. Ganun lang. Ay kahit paggaling sa kalawakan yan, kahit paggaling sa ilalim ng sementeryo yan, walang problema sana. Ang problema, inubos na nila ang pera ng bayan na ang nagsasaper itong mga kababayan ko na patuloy at parami ang mga kababayan nating walang masaing. Yun ang pinoproblema ko. Hindi ko problema yung mga kaunting tulong natin. Hindi yun ang pinoproblema ko. Ang pinoproblema ko, matanda na nga po ako. At talaga, ang gusto ko talaga, mapuntahan talaga yung Mindanao. Dahil alam ko, marami po dyan. Marami po ang talagang napakarami nating mga, lalo na itong mga kapatid nating mga Muslim na ito, marami po. Yun po ang gustong-gusto ko talaga. Pero, nagbuka na po kami, may ginagawa na po kaming mga pag-usap-usap ng team ko. At pupunta rin po kami dyan sa Mindanao. At sabi ko nga, pag pumunta tayo ng Mindanao, at least mag-i-stay tayo doon ng isang buwan. Para lahat ay actually kulang yung isang buwan eh. Magalugad yung mga kasulok-sulukan dyan sa Mindanao. Hindi niyo po na itatanong. Sa totoo lang po, kung mayroon kayong dapat kaibiganin or dapat na paano ko ba masabi? Sige, sa sarili ko na lang po. Kaya ko po mahal itong ating mga kapatid na Muslim. Matagal ko po kasing nakasama ang mga Muslim. Muslim ng Pakistan, Muslim ng Saudi Arabia, Muslim ng kung ano-anong bansa na yan, Iranian na yan. Matagal ko po mga mga nakasama ang Muslim kasi nga, yun po yung sinasabi ko dati sa inyo na matagal po ako sa international airline. Okay? So yan pong international airline, ayaw ko na pong banggitin, yan po ay Muslim country po yan. Okay? So kaya ko po nasabi na mahal ko po itong mga kapatid dating Muslim kasi nga po maliban doon sa sinasabi kong matagal ko sila nakasama ay ito po talaga yung mga ito po mga Muslim na ito, yung mga nag-alaga, kumbaga nagkuhan sa akin, umalalay. Punta ako ng Pakistan, Muslim, wala akong makita dyan. Muslim ang kasama ko. At ito naman ay napaka-ayos lahat na mga kuhan. Yung dito, kasama ko rito na taga-Hulo na Muslim. Aywan ko kung nasaan na si Mr. Said, lalo na si Musa. Yan po yung mga kasama ko, matagal po kami nagsama niyan. Hindi ko na po alam kung saan sila dyan sa Mindanao. Hindi ko rin po alam kung saan sila dyan sa Mindanao. Ayan. So, kung napapanood niyo po itong vlog ko, mag-message lang po kayo at mag-pan tayo. Mag-usap tayo para sa ganun schedule natin yung pagpunta ng team ko dyan sa inyo dyan. At gustong-gusto ko po talagang ma-meet uli itong mga kapatid dating Muslim. At yan po. At kung mayroon kayong dapat na kwento pagkatiwalaan itong mga Muslim. At hindi nyo, lalo na kung dito lang din naman ang pagbabasihan natin itong mga congressman at saka itong mga politikong mga Kristiyano, itong mga senador na Kristiyano or dyan sa Kongreso. At di mas pipiliin ko na itong mga Muslim
Dahil itong mga Muslim nito mapapagkatiwalaan, pero itong mga congressman at saka sa mga senador na ito hindi mapagkatiwalaan yan. Ang alam lang nila, yung pang sarili nila. Kaya tingnan nyo naman, bundat na. Ayaw pa rin maglubay sa kananakaw. O tingnan nyo na nga lang yung si Jonggoy na yan. Tingnan nyo na parang butanding na. Diba? Paano? Walang ginawa yan. Hindi lang lumalamo ng handa dyan sa Senado. Pati yata pira, nilalamo na yan ng literal na pira. Kaya tingnan mo yung hangkon yan. Pagkabading pa. Kaya hindi ka tiwala yung mga kawatan yan. Lahat yan. Kung mayroon mang matino dyan sa Kongreso sa Senado, nabibilang lang po. Nung isa, dalawa, tatlo, ganun. Pero karamihan na po yan. Mga kawatan na lahat yan. Kaya ang resulta, parami lalo, yung mga kababayan nating gutom. Pero ito, nagwawaldas ng pira itong mga animal na ito, hindi nila magkandamatay itong mga hinayupak na ito. Sana mapisti na lang itong mga, ay nako. Sana bukas mapisti na kayo, di kaya habang nagmi-meeting kayo dyan, habang nag-hearing kayo dyan, daaran sana kayo ng kidlat na 10 tonelada na bigat ng kidlat dyan. Nakakabuisit tingnan itong mga hayop ito. Unang-una, yung mga hitsura nila nakakangilo sa ngipin. Nakakangilo. Yung mga hitsura lang nila. O dito, nakakapanindig balahibo. Kasi natingnan mo yung mga hitsura, ang papangit. Tapos mababalitaan mo para wala nang ginawa kundi ang magnakaw at nilalang nakakapanindig balahibo. Kaya dapat talaga ito, mapisti na lahat ng mga yan. Daanan na sana kayo ng cholera ng mga animal kayo. Or speaking of cholera, yan ang nalimutan ko ni-discuss. Nandito na po sa atin yung virus. Di ba? Nailabas yung sa Channel 7 yung, ano ba yun? MOX ba yun? MOX, ano yun? Hindi ko masyadong binigyan ng pansin, pero yung virus po yun, yung mga nagbubulog-bulotong. Nako. Hindi ko po, busy lang kasi ako kagabi. Hindi ko masyadong napanood, pero nandito na sa atin yung virus na yan. Yun po, pakaingat po kayo Pakaingat kayo dahil hindi ka pa po napapag-aralan yan. Dahil hindi ka pa po nakikita yung mismong, yung kung ano ang epekto nun. Kasi parang nakita ko lang parang parang bulutong sa kung kumapit. So, hindi ko po alam yun masyado. Kaya, yun po ang pag-aaralan namin dito kung anong klase yan, anong klaseng virus yan. At huwag po kayong mag-alala. At i-discuss ko rin po dito kung ano po yung inyong gagawin. Kung ano po yung dapat na pangontra na huwag kayong tabla nitong virus nito. Yan po lamang po at maraming salamat po muli dito sa ating mga subscribers. Ganon din po dito sa mga nag-subscribe na mga bago. Maraming salamat po sa inyo. At hayaan po ninyo kung hindi pa man po dumarating sa inyo ang swerte. Malay natin, baka bukas makalawa ay dumating na rin po ang swerte sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.